kayong salamat, Judges chapter 2. Salamat sa pribilehiyo kahigayonan na makaambit sa pulong sa Ginoo. Salamat, Pastor. Amen. Atong isgutan karon, living a lasting legacy. Ang atong life on earth is just passing by. Passing by lang gid ta diri. Psalms chapter 90 verse 10, ang Biblia nagaingon nga 70 lang gyud ang approximate lifespan sa tao. Di nakagumugo biyan diha, no? Pag maabot na gani imong edad og 100, madudahan na kang aswang, no? So passing by lang gyud ta tanan dinhi, no? Ako ginag-share kay nami silingan manggod nag-edad na 105 sa ikulan sa una unya. Sige na lang chismis nga wa daw napasa ang bato. So ayaw na, no? Ayaw na mo pangandoy nga mabot mo 100 kay ang akong lula nag-edad og 85, no? Manglabay na og tae. So ayaw na mo pangandoy, no? Ang akong mama iyahan ang igsuon. No, niya ako pod ingon akong mama igsuon daw me. So ayaw na mo. Tama na ning life nga magamit. Under sa science, sa law of gravity, no, namang gravity nga nagabira sa tua. So, ang law of gravity, birahon kita paubos mo nang musag atong mga lawas. Atong mga panit, tanan, kay mubalik kita sa kalibutan. Di kita pwede makaikyas. Now, the question is, unsa man ang ato ang ibilin nga legacy? Lasting legacy. Legacy, manghigala nga, kanabang magpabilin gyud hangtod sa hangtod. Okay? So atong lantaw ning word nga legacy. Before na to basahon ang atong text. Legacy means a gift by will, especially of money or other personal property. Ang legacy is kanang unsay imong gibilin. Okay? Ang uban nagbilin og mga property, balay, yuta, ang uban kwarta, ang uban, mga farm, no? Ang uban, way kabilin, ilarag yung pamilya. So, murabag ka ng, gitawag na siya ka ng track and field nga say tawag na relay game, ipasa ang baton. Unsay imong napasa? Unsa ang imong legacy o kabilin sa kinabuhi? Okay, legacy. Matud pa ni Billy Graham, ingon si Billy Graham, the greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money, but rather a legacy of character and faith. Okay? You cannot buy character. You cannot buy faith. It is a legacy kung giunsa nimo na sila pag-train nga magkaroog character, magkaroog faith sa Ginoo. Okay? Guwapo nga legacy. Sa top 10 legacy quotes, ang kang Billy Graham ang number 1. Kay maura ni ang legacy that will last. Legacy nga mulungtad, mapasa from generation to generation. So basahon na to ang Judges chapter 2. Ingon sa Judges chapter 2, the people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who have seen all the great things the Lord hath done for Israel. No, makita nimo manghigala nga hangtod nga naa si Joshua, hangtod nga buhi si Joshua, dagan silang nakita nga mga great things. Mga butang, manghigalang, wa pa nila nakita sa una. The people served the Lord. Labi kay mga lagad sa Ginoo. So, atong makita manghigala, nga kining mga tawhana, nakakita silang mga miracle, all the great things that the Lord has done for Israel. Basta naata sa Ginoo kanunay, dagang kitag makita ng mga imposible. Last week, 5 ka church ang akong gibisita, akong giwalihan. Makita na akong higala, daghana naghihimo ang Ginoo. Kung wala siguro ko na mastur, basin og ang akong nakita lang manghigala, dakong balay, bagong sakyanan, phase out sakyanan, palit na pug bagong sakyanan, puro na lang technology. Pero once naata sa Ginoo, imo makita ang mga great things nga gihimo sa Ginoo.
Kabalo ko ang sad story ani nga text. Naa manghigala sa next verse, verse 8. But when after Joshua died, sa dihang namatay si Joshua, namatay na si Pastor Joshua, wala na si Pastor Joshua. Either si Joshua ang nawala or ikaw ang ningbiya. Either of the two. Basta wala na Joshua sa imong life. Mao na ni ang sad story diri sa verse 10. All the generation that had been gathered to their fathers, another generation rose after them who did not know the Lord nor the work which He had done for Israel. Pagkamatay ni Joshua, ang mga leaders, mga elders, ning duol kang sa maong hari, ingon sila, oh, wala naman si Joshua, mga kadagkuan. Then, ang nahitabo, manghigala, ang ilang mga anak nga bag-ong mga tubo, wala na Joshua sa ilang life. Wala na sila'y leader, wala na sila'y guide, wala na sila'y mentor, wala na sila'y advisor, wala na nag-take the lead sa ilang life. Then, they did not know the Lord. Wa na sila kaila sa Ginoo. Ug mo ni atong isgutan karon, mag-aampot ta. Bless the power of your words, O God, Lord. Change our hearts tonight, God. We need you, God, Lord. Mamuhat ka sa among dapit sa pangalan ni Jesus. Ang tanan magayngog, amen. Basahon na to sa Bisaya pagbalik ang atong highlights. Joshua chapter 2 verse 10, which is our key verse. Sa dihang nangamatay na ang mga tao ngadto nga henerasyon, kay ang verse 9, patay na si Joshua. Nagsunod ang mga henerasyon nga wala na makaila sa Ginoo ug wala na nila nasayran ang gipanghimo sa Ginoo sa Israel. Worst, pinaka-worst nga life kung ang atong kaliwat, ang atong mga anak, wala na sila'y respeto. May na lang kung napay respeto, sometimes, wa na gyud sila kaila sa Ginoo. Now, another incident sa 2 Chronicles chapter 25. Hatag sa tag mga background sa Bible. Ingon sa 2 Chronicles chapter 25 verse 17 hangtod sa 19, pero this time ang higala atong 2 Chronicles chapter 24 verse 14. Okay, ingon dito sa verse 2, Joash did what was right in the eyes of the Lord all the years of Jehoiada the priest. Samtang naa pa si Pastor Jehoiada, si Joash gibuhat niya ang tama sa mata sa Ginoo. Wow. Lami kay na, no? Nahimong si King Joash 7 years old. At the age of 7 years old, nahimong king si King Joash. Og si King Joash nagdako manghigala nga naay kahadlok sa Ginoo because kay Pastor Jehoiada, na siya mentor. Importante gyud nga naay mentor. Amen? Hallelujah. Ang problem sa verse 14, as long as Pastor Jehoiada lived, okay, they continually serve in the temple of the Lord. But pasabot, no, nga hangtod nga naa pa si Jehoiada, ang pag-serve sa Ginoo padayon. Ang sad story na sa chapter 25. 2 Chronicles chapter 25 verse 17 hangtod si 19. Human namatay si Pastor Jehoiada. Wala na po si Pastor Jehoiada. After niya, makita na to either nawala si Pastor Jehoiada or ikaw ning biya kay Pastor Jehoiada. Ang mga kadagkuan sa Huda may adto sa hari. Kanig yung mga karaang damang mo gini mag-una-una, no? Gihaylo niya ang pagpaminaw kanila. Unya, verse 18, unya, gisalikway nila ang templo sa Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan. Ug nagsimba sila sa mga Diyos sa mga larawan nga Diyosa nga si Asira, ug tungod sa ilang kalapasan ang kaligutgot sa Dios miabot sa Huda ug sa Jerusalem. Kanusa man ang mga tao nagbalik sa pagpakasala? Kanusa man sila manghigalhing balik pagsimba sa mga Diyos-Diyos? Pagkawala, the need for spiritual guide. We all need a spiritual guide.
dapat naagyoy ulo. Dapat naay mangulo. Dapat naay Joshua sa atong life. Dapat naay Juhaida sa tuang life. Ingon dito sa atong gibasa ganina mga higala, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River. Wala naman si Moses, ikaw puli, abantita sa Kanaan. Muna instruction sa Ginoo kang Joshua. Now, kung inyong observe ang following verse, sa verse 5, muna promise sa Ginoo, no one will be able to stand against you on all the days of your life. As I was with Moses, I will be with you. Naay promise sa spiritual leader. Kung nakig-uban ko kang Moses, makig-uban ko sa imo. Kung naa may accountable person in nga place, ang atuang pastor. Kung naa may accountable person sa atong syudad, ang atong mayor. Kung naa may accountable person sa imong opisina, ang imong boss. Kung naa may accountable person sa pamilya, ang lalaki nga maong bana. So ingon ang Ginoo, be strong and be courageous because you will lead these people to inherit the land I promise sa imong mga kaliwatan. Now, ang word sa Ginoo, you will lead these people to inherit the land. Before na to maabot ang lugar nga giandam sa Ginoo sa tuwa, you need a spiritual guide. Niabot ko manghigala diri sa pulpit because I have a guide. I have a mentor. I have a pastor. Before na ko manghigala na abot ang place nga giandam sa Ginoo sa kuha ug sa akong pamilya, somebody is accountable sa akong life. Dili ko pwede maabot diri kung wala ang akong pastor. Ang akong authority nagikan sa ako ang mother church. Every time I visit church, magpray ko sila, kanunay ko nagaingon, to the authority that you have given unto me, nga gikan sa ko ang mother church, I declare blessing to this church. Why is that? It's because ang blessing sa Ginoo nagasugod from the head, no? According sa Psalms 133, ang principle sa Ginoo naagyoy kanang order. God is the God of order. Magsugod gyud sa ulo padulong sa ubos, no? Because the pulpit will change the congregation. It's not the congregation that will change the pulpit. So atong makita mga higala nga sa atong Christian life, we need a spiritual guide. Now, sa Joshua chapter 2 verse 7, the people served the Lord throughout the lifetime of Joshua, meaning ang whole Christian community, ang whole Israel was dependent sa life ni Joshua. Ang ilang service sa Ginoo naga-depend sa ilahang leader. Okay? Ingon dito, who had seen all the great things that the Lord has done. Sa wala pa namatay si Joshua. That is why ang Christian nagkinahanglan og pastor. Dili ka tinuod nga Christian pag wala kay pastor. Sa akong pagpamastor, mangigala, during sa akong pioneering, every time na talgalaing church musulod sa kuha, mayon ko, kinsa ang imong pastor. Pag maglisod ganing, sulti unsay apelido, meaning wa say intimate relationship sa iyang pastor. That is why kita diri sa church, no matter how, unsa man ang weakness, unsa man ang karakter, o baka dili nimo ganahan sa usa ka pastor, it doesn't change the fact nga ang Ginoo nagabutang gyud leader, head sa imuhang life. Okay? So, buot pasabot mangigala nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dapat naa kay pastor. Kay ang tinuod nga Christian, naagyoy Joshua sa iyang life. Dili nimo maabot ang Kanaan, dili nimo maabot ang promised land kung wala si Moses o wala si Joshua. Ang place nga giandam sa Ginoo sa imo, nga wa pa nimo nakitaan, dili ka kaabot dito kung walay nag-una nga leader para sa imo. 3 main reason why we need pastors. 1, pastor brings us the word of God. Mora ni trabaho sa pastor. Every time our pastor preach, bit-bit niya ang word of God. Wala na ilain pa. Ang word of God is a light. Suga ni sa tuwa. Ingon sa David, Psalms 119 verse 105,
Ang word sa Ginoo is a light, suga sa akong dalan. In Old Testament time, dili sa tuang time karon plus light. Sa Old Testament time, ang ilang suga lampara. Walay magdalag lampara nga ibutang sa likod. Ang suga kanunay maguna. No? Kita mo sa kinan nga ang iyang headlight nasa likod. No? Mabangga gyud ka. Nabay tao magdalag flashlight nga mo adto sa ngit-ngit nga ang flashlightan yang likod. But pasabot, wa pa siya kaabot sa lugar, ang suga naguna na. So ang word of God is our only guide. And naa siya gibit-bit sa right person nga nahimong guide sa tuang life, which is our spiritual leader. Ikaduha, pastor encourage us in our walk with the ministry, with Christ. No? I-encourage ta mga higala nga mupadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Wa may laing challenge din Wa man tay laing encouragement diri. Get involved. Mora gyud ni challenge diri. Join corporate prayer, join the ministry, be a part because we are a team. So, sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga higala, walay laing pwedeng muhatag sa imuhang challenge nga mahimo kang part kung dili i-encourage ka sa imuhang pastor or spiritual guide. Ikatulo, pastor will equip us to do the ministry. I-equip ta. No? Nga di lang ka dapat diha. Step by step, mahimo kang leader one day. One day, sa una, attender ka pa. Karon Bible study leader ka na. No? Hangtod manghigala, moadto ta sa gitawag na to growth. Magtubo ka, mag-increase imong knowledge, mag-develop ka, mag-mature ka, makahandle kag mga offenses, makahandle kag mga problem. It's because ang pastor is to equip us nga mahimong part sa ministry. Mao na siya manghigala, ingnana ka-importante ang ato ang pastor sa kinabuhi. Amen ba pa diha? Hallelujah. Now, sa Matthew chapter 9 verse 35 to 38, makita nato nga si Christ himself, si Christ mismo nakaingon siya unsa ka importante ang spiritual guide. Sa Bible pa na shepherd magbalantay. Ingnana ka importante. Isaiah 53:6 murado tag karniro nga saag. Kani deng karniro pag wala ni sila'y guide nagdepende reday na sa panon. Remember, isa sa nature sa karniro, kung asa ang crowd, magsabay-sabay lang na sila. Pag walay shepherd, pag walay guide, ang mga karniro, ingon sa Isaiah 53:6, mga saag yun na sila. So, dinhi manghigala sa Matthew 9, verse 35, pagkakita ni Jesus Christ, nga ang mga tao walay guide, walay leader, walay pastor, walay nag-una sila. Muna ang word ni Jesus Christ sa verse 36, like sheep without a shepherd. Nasakit siya. Naguul siya. Ug sa iyang kaguul, ingon siya, na siya compassion because they are harassed and helpless. Muna ang Christian nga walay pastor, harassed and helpless. Kanunay siya, subject mangigala sa wolves. Subject sa mga higala sa mga manunukob. So, ingon ni Jesus Christ, verse 37, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Mga higala, nagabisita ko sa mga churches, daghang mga tao, mga higala, nga na-rescue ilang life, kanay mga tao nga nag-volunteer. Mga guba nga marriage, guba nga pamilya, guba nga kaminyoon, na-rescue lang life. Kanay mga taong ultimo, nagpagamit sila. Ask the Lord nga napay daghang mga workers, mga leaders, nga para ang mga karniro magkaroon og guide. Ingnana ka-importante sa atong life ang naay pastor. Mo na manghigala, mag-build tag relationship sa atong sariling pastor. Wala gyoy mawala sa imuha. Before ta mo lakaw, before ta mo uli, build relationship. Paningkamot manghigala, nga makonsider nimo pagpangutana sa imo, kinsa imong pastor, usay manghigala, maulaw ta mo tubag, kay nga naman, wala kay relasyon sa imong pastor. We need a spiritual guide. Hallelujah. Napabata diha. Jesus understand the spiritual guide. Importante kayo. Now, matuta sa atong main subject, ikaduha, our responsibility to pass it on. Natay responsibilidad manghigala as a Christian
nga ang atong mga anak dad-on nato sa Ginoo. Ang atong pamilya dad-on nato sa Ginoo, samtang nga matud pa ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Ingon si Jesus Christ, follow me. Ingon po si Paul, imitate me. So atong makita manghigala nga dapat ipasa-pasa. Ipasa nato. All parents have a responsibility to teach their children to love and fear the Lord. Because failure to nurture children in the faith is a recipe for community decay. Mao ni ang problema sa mga Israelites. Kay human namatay si Pastor Joshua, wala na nila gi-involve ilang mga anak sa pagpangalagad sa Ginoo. Daghang mga parents diri, wala ninyo ginadala inyong mga anak. Ang ubang parents diri manghigala, ibilin ang anak kay mubantay sa tindahan. Diri nagka-failure ang mga Israelites. Kay hinay-hinay nila manghigala, ang ilang mga anak hinay-hinay nga nasway. Wala na ilang pamilya nangalagad sa Ginoo. Wala na sila nagsunod sa Ginoo, kundi gi-secure na lang nila ilang self, pero ilang mga anak wala na sa Ginoo. Ang uban diri manghigala, wa pa man siguro nagkapamilya, pero gusto ta magbuog pamilya nga wa kaila sa Ginoo. No, makagusto tag mga unbeliever, makagusto tag mga tao nga dili Ginoo, ang ilang Ginoo dili atong Ginoo. Sa sinugdanan pa lang, nag-create na ka og formula nga ang imong pamilya, moabot ang panahon, di na pud mga lagad sa Ginoo. Sa sinugdanan pa lang. Proverbs chapter 22 verse 6, ang Biblia nagaingon, ingon kay Solomon ang Ginoo, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang atong mga anak, ato dang i-train. Asa sila padulong? Asa man ipadulong imong anak? May mong professional, may mong successful. Mao din iyang padulungan. Ang Biblia nagaingon, kanang word nga train is, mao na siya ang engine. Tanang nag-connect sa train, diya gikuha kanang word nga train. Kanang nagguyod sa iya, mao na siyang gitawag wagon. Pero dili na siya train. Ang Biblia nagaingon, nga i-train daw nato itong mga anak, guyuro nato sila sa pagpangalagad kung asa nimo sila gustong moadto. Kay moabot ang panahon, magkabalintong man na ilang kinabuhi, pero kabalo sila, asa sila padulong. Ako na backslide naman ko. Adto naman ko sa kalibutan, first year college, second year college, akong kinabuhi, wala na sa Ginoo. Pero sa dihang gi-invite ko diri sa church, na-remember ko, mauning gitudlo sa akong mama. Kaya nga naman, nagdako mi sa church, gipadako mi sa church, gitrain mi nga ang Domingo, dili panahon sa ting laba. Ang Domingo, dili panahon sa ting ligo ug dagat, mao na ang training sa akong ginikanan. Basta Domingo gani, adlaw na sa Ginoo. So, pasabot mga igala nga ang parents na responsibility nga ilang pamilya dadun sa Ginoo, i-train sila, magdako sila nga maabot ang panahon kung wala ka na. Tuwa nakaspikas kinabuhi, ang imong mga anak gidala nimo kung asa gyud sila padulong. Muna ang word train. I-train na nato daan. Karon pa lang daan. Di nato pugnan. Bisag unsang mahitabo, dadaan imong mga anak. Uba na. Ang uban, naglisod na, maluwi ko sa uban, sakay tricycle, napay ilang mga anak nga full charge, magdagandagan, lami kayo, higtan, pero ilagya pong gidala. That's a training. According sa psychology, 1 to 5 years old is the age of discipline. 5 to 10 years old is the age of training. Usahay, ang atong training, dagko na kayo sila. Kani studies ni, from 10 years old to 18 years old is the age of mentoring. Paluyhan ni mo sila. 18 years old, hangtod sa rest of your life, he is your best friend. Nga naman na, that's how the science work, nga matod pa kana nga edad, mauna ang edad nga imo silang i-train. Imo silang i-discipline. Pag abot sa ilang sariling kinabuhi, nga sila na lang, tanan nga imong gitudlo, the way he should go, may self-navigation na sila, it's because nag-implant ka sa ilag something specially para sa Ginoo.
Kung madak-an nila, manghigala nga, during Sunday, mag-gym ka, during Sunday, mamalingki ka, during Sunday, mag-cellphone ka lang, madak-an nila, during Sunday, manglaba ka, manglimpyo ka, unya, musimba lang ka kung ganahan ka, then managko sila, nga muna ilang nakita. Muna imong na-train sa ilaha. Napa ba ta diha? Hilom kayo ta. Okay, naay facts after we die. After 100 years, we are all dead. Ako din, ako kaabot, ana. Kaning, bisa siguro ang bata dari, di nagkikaabot, ana. After 100 years, patay na tatanan. So, kaning mga naungan wala na. Lumbaan na nata, o asa mo, dito mo sa wireless, o naka St. Peter mo. No? Di nata parparihagdalan, Tanan ta ilubong, kung 100 years, apil atong parinti, atong anak, atong pamilya. So after 100 years, wala na tatanan diri. Okay? Wala na ta diri. Ikatulo, somebody will own everything we have today. Kanang imong yuta na. Okay? Ang kanang amo ang balay last month, nakuha na nako ang titulo. Sa akong mama pa, uy, abi ako ma'am, ako may nagbayad Na, sa imo man ang papa, imo pa nang i-process na pod. Oh, gikan sa akong papa, i-process na pa nako para mo balhin nako. Dayon, after butang na to 30 years from now, i-process na po na sa akong anak nga ibalhin na po sa iyaha. Unya, another na po 70 years, gikan sa akong anak, ug di nila na awayan, no, imo nang kusina, ako ni sala, ako ni kwarto, no. No, daghan ba mag-away tungod sa balay, no? Oh, so, kung sila mag-away na, i-process na po na sa apo. So, meaning, tanan nga naa sa imuha karon, bisan ka ng sakyanan nga imong gigamit, tuan na po sa laing kamot. Sakto gid si Solomon sa Ecclesiastes chapter 7, we are chasing the wind. Mura tagadakop sa hangin. Tanan imong gamit, obsolete na. 10 years from now, ang tanang effective karon 10 years from now, obsolete na. Ingon, layo rin daw ng 10 years, 5 years pa lang, phase out na. No? Ikaupat, your descendants will hardly know who we are. Kaila pa mo sa pangalan sa papa sa imong lulo? Wa na mo kaila, no? Ang lulo, ang papa sa imong lulo, wa na mo kaila. Kung kaila man ka sa angga, no? Si Pikoy, si Lulo Pikoy, unsayang tinud ngalan, wa na ko kahinumdom. Imagine, sarili ni mong kaliwat, wa na kakaila. Passing by, ragiday ning kinabuhian Ikalima, after our death, we will be remembered for a few years. Kadyot, rakay tamin, kaning balaya gipundar pa ni sa akong papa. No? After mapasa ng apo, ambot sa ako pamanin sa lulo paman daw ni sa akong papa. Anak, dugaya na. Layo na kaayo. And a few years later, our histories, photos, our deeds go into dust. We won't even be memories. Kaning atong mga picture, no, black and white pa, no, gikan mi sa Dipolog, pag entrance dito sa mo ang 25th anniversary, tanang mga picture dito, wa pa nauso ning cellphone. Ginoo ko katubang ana-ana pa ba? Kamera pa ba? Mga karaan kayo. Black and white pang uban. Matod pa sa katong isa ka pastor dito, moradog mga makalilimos o mga nawong. No? Dili na ta memories. Mga lata na mga dunot. Dayon, wala na'y memories. Meaning, kani nga kinabuhi, pagpasa sa another generation, mga higala, unsa may imuhang legacy. Wala na. Wala na tatanan diri. No? Now, ako ipakita diri family picture na mo. So, wala pa si Rain Mo na akong mama, no, na met pa niya si pastor. So this was long time ago, no, gagmay pa kaayo niya akong mga anak. Now, this is our last picture nga buhi pa akong mama. Ang akong mama is a purely blooded Christian. Kada kadlawon makita na ko siya nagaampo. Ambot sa inyo ha. Kada sweldo niya ihaming tapukon, pakita niya tanang utang bayronon, dayon ipakita niya tithes.
Ingnana ang akong mama. Gipadako mi niya manghigala nga naa sa church. Usay magpasakit-sakit na lang kog ngipon kay makigdula ko sa akong silingan. Pero masuko akong mama, guyuron jud ko nga moadtog simbahan. Wa pa gipanganak ang Victory atong panahona. Pero Christian na da ng akong family. Matud pa sa mga kaila namo na nagko jud mi dito sa simbahan. So ang akong mama manghigala na train gud mi niya nga higugmaon ang Ginoo. Tagaan mig sariling Bible mo na karon among mga anak palitan pud na mga Bible as a gift, especially sa birthday gipang tagaan na namo sila. It's because ginahanglan ginatudluan sila nga mahigugma gyud sa Ginoo because that's the only legacy nga among mabilin that will last. So tungod sa among ginikanan nga nagdala sa amoa sa pagpangalagad sa Ginoo nga wala nami nga backslide na pero ang among kanang gitawag kahadlok sa Ginoo nagpabilin because nag-effort siya, nag-sacrifice siya. Ang uban sa inyo nakaabot pa sa kuwang mama. Okay? Now, tanahan niyo tong next picture. Kani nga picture is just last year, no? Mo na ni among family picture. Kanang naay mga lingin diha mo na akong duha ka igsuon nga babae. Ang ilang mga husband puro pastor. Ako na pastor pug ko. Karon ang akong whole family naa sa kamot sa Ginoo. Praise God. Why is that? Because somebody nga nag-una. Ang nag-una sa moa, iyang gitrain ang among life nga dili gyud kalimtan ang Ginoo. Gitudluan mi sa moang ginikanan nga mag-faithful sa church. Ang pastor sa akong mama kaila pagyapon hangtod atong panahon nga before namatay kay nga naman nanagko mi sa church. Niabot lang panahon nga balik sa bisyo pero nabalik ra gyapon sa Ginoo. Pero the good thing is that ang mga bana sa akong mga igsuon nahimo pong mga pastor. No, ang lesson nga gusto kong kuhaon diri mga higala, ang legacy nga nabilin sa akong mama nga nagmatinud-anon sa Ginoo. Karon kung di ta magmatinud-anon, maminyo tag unbeliever, do you think imong mga anak mo alagad sa Ginoo? Maminyo ka manghigala og mga taong way kahadlok sa Ginoo. Are you sure nga imong anak mo sunod sa imo? Remember, passing by lang ta sa life. Basig ka nang gi-enjoy nimo nga tall, dark, and handsome, ka nang gilok-gilok sa imong dughan, basig pila ka adlaw, mahaya nimo na, stibok nimong kinabuhi. Kaya ang imong mga anak, managko, nga wa na'y kahadlok sa Ginoo. Dili mabayran kung ang imong anak moadto sa bisyo. Di nimo na sila madagkwarta kung ang ilang heart musway na sa Ginoo. Hallelujah. Now, napokoy last picture ipakita sa inyo. Mao na ang akong pamilya karon. Okay? Si Tubig ikasal na last year. Kulang na mig-isa. Kay naglahi na siya balay. Karon si Faith sa Manila, kulang na mig-duha. Si Rain, kadlawon mo atog eskwelahan, kay mo eskwela, kay layo kay eskwelahan, inigmata na mo sa buntag, kami na lang duha. Alang nga, miyon bugog, muuna ko sa church, kay mag-pray ko, siya na lang isa. Gibiyaan ko nimo. So muna, maabot ko diri sa church, tag alas 10, tag alas 12, kay wa na'y nahibilin sa mong kinabuhi. Mubiya ta ang pangutana, unsay imong legacy. Lasting legacy. Kay kanang kwarta nga imong giipon-ipunan karon, kanang imong gihaguan karon nga salapi mangigala, one day mula bayra na tanan. Kung wala ta nagpagamit sa Ginoo, manigulang ta diri sa church. Now, kaya na imagine nun, si Siboy diha nga giuban na niya, si EJ, gaiglas na niya, gagitara gayapon. May imagine ka na ninyo? No? Unya, maabot ang panahon, si Junix diya, pag humagtugtog, magdanag sungkod, human ang service. No? Mubiya, kita tananin ng kinabuhian eh. So, maraming gana, I'm happy. Si Toby nagadala sa choir, si Ray nagatugtog, ako mga anak ga ministry, kung mubiya mi, nabili na mo ang legacy ng mga lagad sa Ginoo. Palakpakan na to, itong buhing nga Diyos. Hallelujah. Kung sa may inyong ibilin sa inyong mga anak, inyo nang pa-eskwilahon, pag mag-eskwila, mag-live-in raday na, mag-adik-adik ra na. Kanya, karon, Pastor, tabangi kog ampo. You see, it's too late. Sa akong gikaingon,
1 to 5 years old is the age of discipline. 5 to 8 years old is the age of training. Sa sayong nga edad, i-train na nato sila daan. Basin, gusto ni mo sila i-train, but it's too late. Hallelujah. Now, lastly, the need for spiritual guide. Nagkinahanglan gitag guide. Okay? So, sa atong life, dili pwede, pagkamatay manghigala ni Juhaida, ang Ginoo nagpadala na pug bag-o. Nga naman, kay kabalo ang Ginoo nga ang tanang karniro, gireflect man ta nga murag karniro, nagkinahanglan gyud magbalantay. Kay ang karniro kung way magbalantay, dependent sa crowd. Kung asa ang daghan, didto ko. Kung asay daghag tingog, didto ko, mauna ang mga karniro. Exactly ang nana ang Christian. That is why, pagkamatay ni Pastor Juhaida, ang Ginoo nagpadala na pug bag-o because we need a spiritual guide. Nakoy gamayng challenge, no? Atong tan-awon, pilay distance aning pulpit. Okay? From here to the ground. Okay, kaning mga bright mathematics diri, mga panday diri, mga architecture, mo reward kog 500 kung kinsay makatagna. Ha? Gikan ani hangtod sa salog kung pila na siya ka feet. Okay? 4 feet, kisay 4 feet asang kamot kay akong 500 giandam na raman ako, ha? Adaghanan ninyo, oy. Sige, tag 100 lang mo. Kisay 4 feet ani? 4 feet? 4.9? 4.5? 3.5? Sige, timan ilan nyo kung nagsulti mo. Diri, pila diri? Oh, si Architect Arnold. Pila ni? Gamita ang imuhang ka-bright. Kani, digay ka diri sa ground. Kinagdaan ako steel tip daan kasi makatagtag na. Oh, gikan diri. Ang to diri. Ah, grabe, pina 0.9 pa. Grabe rin. 4? Pila to? 1.5? 1.2? Ah, grabe ah. Metric yung gigamit ah. Okay. Wala na, sirit na. Ah, sa gitna daw. Sige, sibog tani. Tang terereng. The nearest, atong i-round up na to. Sayang, gamay na lang. Kasi pinakadool, kisa itong nag-4? 3.8. Walay nag 3.8, oy. Ingon ko, ang akong reward, makatag na. Wa ko ingon the nearest. Okay? No? 2 inches na lang kulang para mahimong 4 feet. Now, unsay application nato diri? There are decisions in life nga murag tama. Murag, mao na gyud ni. Pero kung walay ruler, di kini mo makuha unsay tama. Ang ruler, manghigala, is a rule to lead us what is right. That is why we need a spiritual guide. Di ta pwede magmata-mata. Every decisions, every plans, relationship, mga problema sa pamilya, we go to our spiritual guide. Sometimes, feeling nimo murag tama ka. Pero nay mga tao nga kanunay gatuaw sa Ginoo. Kung mo obey o mo submit lang ta, naagi right guide. Now, sa Judges chapter 2, ang Biblia nagaingon, pagkamatay ni Joshua, okay? Sumo na to. Ingon dito sa verse 11, then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Nganong nagbuhat sila dautan? Kay wa na sila nahimong dependent sa ilang guide. Wala na nag-lead sa ilahang life. So, muna akong kingon ng higala, ang akong mama na pastor. Pag abot sa akong life, naapo ko'y pastor, kaya na ako'y guide. Karon akong mga anak, one day, biyaan naman po na ako ni. No? One day, biyaan ko ni. Wala may nag-stable diri nga, murag, diri na lang gini among life. Tanan namong word sa ilaha,
mubalik mi sa ministry one day, kamo na lang diri. Kay we are still willing and decided nga mag full-time paghapon if there is an opportunity nga magpagamit sa Ginoo. So, ang amo lang kanunay game part sila ha, kamo gimotiwas ani kay magpagamit gid mi sa Ginoo. So, nganong inana man, it's because kung dili, ang Biblia nagaingon, they did evil in the sight of the Lord. Kapoy kaya kung anak ikaskulahan, maabot diri, practice pa og backup. At least, suportaan gihapon namo kaysa mo ato sa kalibutan, mo ato sa bisyo, sa barkada, mag-computer, mag-adik-adik. So muna manghigala, lami kaayo pag naata sa Ginoo. Naingon pag yun diri manghigala sa last part, sa verse 12, and they provoke the Lord to anger. Grabe, nasuko gid ang Ginoo. Muna ingon si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So mga pamilya, ayun nyo sayangi. Kanang maingon ka, sige, balik-balik simbahan, kalas kay pliti. Layo-layo ba diri no? Pero ayaw sayangi inyong pliti kung para na sa Ginoo. Tinuod, kalas gyud. Unsa man ang Victory Chapel, murag kada adlaw simba. Dol-dol biya pud tinuod no, murag kada adlaw biya pud simba. Nay practice niya, nanapoy revival. Ti biya lalim pila nay pliti ron, 15. Pero that is your investment. Kaysa one day, dako kagastos i-rehab siya. Pila imong gastos. Kaysa one day, manghigala, mo ato siya sa barkada nga mali, niya, di na nimo sila ma-win back. Lisod ba yan pag di na nimo sila ma-win back? As long as napay chance, napakay resources, napakay income nga makapapliti sila, gastuhi lang kay para man na sa Ginoo. Ayaw pang hinayang because that is your legacy. Basig one day, mangayo na manghigala og kwarta sa mali nga padulnganan. Okay. Ato ta diri sa there's a great need for parents to take the lead. Mo jump up ta. Ingon diri, nothing happens if nobody take the lead. Nothing changes if nobody take the lead. Nothing is corrected without leadership. Nothing advances without leadership. Nothing succeed without leadership. Kinahanglan ang papa mag-lead sa pamilya, kinahanglan ang pastor mahimong guide sa pamilya. It's because one day, mo ni ang worst dinhi, the curse from the bloodline. Diri ta magtapos. Ingon diri sa Exodus chapter 20, you shall have no other gods before me. Ingon dito sa verse 5, you shall not bow down to them nor serve them, because I, the Lord, a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation to those who hate me. Now, unsay point na diri? Bisitaon daw sa Ginoo ang iniquity of the father. Ang mga ginikanan, ang sala sa ginikanan nga napasa sa anak. Ang sin ug ang iniquity dili parehas. Kay ang sin violation. Ang iniquity, habitual. Kanang pagkapalahubog, iniquity ang tawag ana. Kay gipasa man nimo sa imong anak. Pagpanigarilyo, pagsugal, iniquity na sa mata sa Ginoo. Nganong nahimo siyang iniquity? Kay ang meaning sa iniquity, transferable. Sala nga napasa sa mga kaliwat. Moabot ang time kung dili nimo dadon imong kinabuhi sa Ginoo, wala kay spiritual guide, ang imong kinabuhi mo balik sa pagpakasala, dayon makita na sa imong mga anak. Makita sa imong mga anak. Ang imong anak managko nga way kahadlok sa Ginoo, then ang iniquity of the fathers. Ang Biblia nagaingon, third and fourth generation to those that hates me. Nanay tunglo sa pamilya dayon. Lisod na kayo putlon ang tunglo. But the good news is, tonight, you can be the one to stop it. Pwedeng maundang ang tunglo sa imo karon. Kung ikaw dalaga o litaw karon, pilia ang tama nga desisyon. Kung ikaw manghigala o saka ginikanan karon, medyo wala na kay commitment, Domingo ra ka mo simba, pagka Domingos gabi magbasketball ka, pagka Miyerkules gabi maglaglag ka, hinay-hinay na nimo gi-withdraw ang imong spiritual legacy. Hinay-hinay na nimo gikuha ang commitment. Pag mga islag pliti kay mo join sa choir, masuko ka,
yes, nagi pain. Mo nang gitawag na tog sacrifice. Kung nag-sacrifice ta sa atong internet 1.5 a month, i-sacrifice ang ilang pamasahe, suportai ang ilang paghigugma sa Ginoo. Kay one day, basin ang legacy nimo manghigala, iniquity, sala nga mapasa sa uban pang mga kaliwatan. Now, as a result, ako'y last picture nga ipakita. Okay. Gikan ko sa Dipolog, manghigala, glory to God, wala na sayang ang sacrifices. No? Mo ni ang mga pastor sa Dipolog karon, o nakita nako manghigala nga katong commitment nga akong gihimo og sacrifice para sa Ginoo. Kabalo ko daghan pang gamiton sa Ginoo diri nga maghimo og sacrifice nga magpagamit. After 15 years wala na mi didto. Pero manghigala sila ang akong legacy. After 100 years atong gisgutan ganina, wala na ko. Ipanglubong na tatanan. Nagbisita ko sa ilang mga church kada gabi, muwali ko dito isa-isa sa ilang manghigala. Gibudget na mo ang schedule, nakita nako ila na pong gipasa. Nag-expand na po sila. Ila na pong gipasa ang legacy. Kita na ko mga pamilya, nangalagad sa Ginoo, hinay-hinay, no? Naapay mga struggle sa ilang building, sa ilang finances, sa ilang pamasahe, may sgutan na mo sa ilang mga suga, tanan, pero the good thing, ang ilang heart, willing sila mubayad sa bili. Malipay ko, though this was an old picture, pero the same sila gyapon intact, no? Nagisgutay mi sa mga kagahapon, gakapi mi, itong mga disciple pa sila, duha ana immoral, duha ana ang immoral. Mga backslide, pero pagbalik nila, ang di nila malimtan ang mga words nga gi-share. Nag-faithful sila, nangalagad sila, ug ilang whole family karon nangalagad sa Ginoo. Ang tawag na to ana, legacy. Kung mawala ta karon, di man nato matagna atong kinabuhi. Unsay legacy imong mabilin sa imong anak pagkapalahubog? No? Unsay imong mabilin sa imong pamilya? Way kahadlok sa Ginoo ang kadato, manghigala. Bisan pag ikaw ang pinakadato, pag wala ka sa Ginoo, it's nothing to God. So manghigala, i-challenge ta mo mga matinud-anon, ayaw mong undang sa inyong commitment sa Ginoo. Paggamit mo, ihatag niyo yung kinabuhi sa Ginoo. Tanaw sila, Pastor Tony, bisag sa ilang edad, nagbayad sila. Kaya nga naman, kapalo sila nga one day, mubiya taning kalibutan na, watay nabilin. Watay na impart. Mabot ang panahon ng igala kung di mo magpagamit sa Ginoo, lain mo mugamit sa ato. Kung sa may legacy nimo, imong mga anak managkupod nga pareha nimo. Imong pamilya managko manghigala nga wa na kailag verse, wa na kailag Bible. Managko imong anak manghigala nga wa na kabalo unsay Christian fellowship. Managko atong mga anak ug atong kinabuhi mawala na sa kamot sa Ginoo. So karong gabi na balik ta sa atong commitment sa Ginoo. Palakpakan nato tubuhi nga Dios. Hallelujah.